Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Huwag nyo lang pindutin ang bell. I-bell all nyo para nakakatanggap kayo ng notification. Eto na. Hindi pa ba kayo natatakot? Nasa Hong Kong na ho ang bida. Oo, nasa Hong Kong na ho si Tatay Digong, si Bibi Sara at yung mga kanyang mga kasamahan dito sa PDP line. Anak ng bugi, oo, may bumabalita pa na tumatakbo daw si Tatay Digong sa ICC. ICC-hin yung mukha nyo. Wala na ho yan, laos na ho yung mga paeklat nyo na ICC. Hindi na ho uubra. Yung mga banat nyo pampelikula, pang-istorya, at pang-playbook nyo, hindi na ako makakapasa. Kaya eto, pakinggan natin At nako, nakakagulat Meron kasing interview dito mula sa serbisyo daw. Totoo ba? Serbisyo? Meron nagpaliwanag dyan na dapat muna kasing tanungin ang gobyerno. Hindi na uubra ang ICC. Baka CC, pwede pa. Pero yung ICC, at mangingialam sa jurisdiction ng Pilipinas, baka magalit si Trump niyan. Baka pagbibigwasan sila ni Trump niyan. Hindi niyo ba alam, binigwasan nga ni Trump yung ICC na. Tapos papasukin niyo, ba. Pero bago natin simulan ang ating talakayan at reaksyon, isang like and share, samahan mo na subscribe, i-bell all nyo si Tatay Digong, kaya ho lumipad noong nakarang araw, pupunta ho sa Hong Kong, sa ating mga kababayan, sa ating mga OFW, sa ating mga bida, sa ating mga hero. Oo, eto mga bulager, nagpapakalat. Lalo na yung, katopi? Saka yung ulong manguso. Pinapakalat nila na tumatakbo raw si Tatay Digong. Para saan? Dahil aarestuhin daw ng ICC. Oo, gumawa ka ng kwento para meron kayong vlog. At may content kayo na puros kasinungalingan. Sabi ni Aling Josepina, wala na kayong magawang kwento. Oo, gagawa kayo ng kasinungalingan para bumenta sa takila. May views ba? Ang tanong, okay ba ang takila? Ito, ipasok natin si Chikadora para mas malinaw sa malinaw, siya ang babanat sa inyo at makikita nyo naghihiyawan ho yung ating kababayan sa Hong Kong. Hindi lang Hong Kong, marami ho nakakapunod na iba-ibang bansa. Kaya mag-ready ho kayo sa Singapore, sa Germany, baka puntahan kayo ng mga Team Suka. Abang-abang lang kayo Hindi pa natatapos yan, siyempre. Dito sigurado manggigilaitin na itong mga Team Sinusuka Noong nakaraan, nag-Hong Kong sila. Ang mama, kilala niyo ba isang mama na dating ILG? Hindi ho pinagpapansin sa Hong Kong. Bagkos ginamit pa yung lunch ng OFW, DMW, para lang magpa-picture-picture ang mama. Eto mas matindi. Kwento mo, Robin, Barat. Talaga ang power ng isang Duterte. Pinagkaguluhan pa rin si dating Pangulong Duterte sa kanyang arrival sa Hong Kong. Kita nyo, arrival pa lang pagkalat ng mainstream media na tumakas daw ang dating Pangulong Duterte dahil aarestuhin na ng ICC. Walang katapusang ICC. Ayan na nga, ay tila umaandar na ang disinformation campaign ng mga media-owned companies ni Romualdez. Naglabasan na ang mga disinformation, fake news, malisyosong news articles, or social media post gamit ang mga media entities na pag-aari ni Tambaloslos. Ang aga naman mangampanya for 2028. Desperate moves yan, ayon sa post ng People's Tonight. Ayon sa kahit magpakalat ka pa ng puro media mo, stream mo, sa survey, 0 ang aabutin mo. Pansinin mo. Mag-post ka. Kahit ikaw mismo, sarili mo, mag-post ka. Mag-ano ka doon, magbigay ka ng mensahe mo. Tinatawanan ka ng mga ating kababayan. Kaya kung ako sa'yo, tigil na
Wala na kayong ibibida sa taong bayan. Tapos na ang karir nyo. Pinagbigyan na kayo, alam mo, nakiusap ka pa doon kay BP Sara. Di ba si BP Sara pa ang nangampanya sa'yo. Ang sabi ni BP Sara noon, ang ating susunod na house sticker, walang iba kundi si... binanggit ang pangalan mo, nagpasalamat ka, ang sabi mo. Ito ang sabi mo. Hindi ako nagse-self-proclaim. Tanda mo yan, ha? Tanda mo. Si BP Sara ang nagsabi niya na hindi ako. Yan ang sinabi mo. Nung nakaupo ka at nagamit mo ang pangalang Duterte, eto ngayon, bida-bida ka. Akala nyo, manggagaling nyo. Inutusan mo pa yung iyong mga alipores na mga durobo, ginawa mo mga durobo ng bayan. Eto ngayon. Hirap na hirap kayong bumango ang pangalan nyo. Ginawa nyo pampulutan si BP Sara. Pinagkaisahan nyo. Ginawa nyo ng kwento. Akala nyo masisira ang pangalan. Tandaan nyo, ang bida sa una nagpapabugbog yan. Pero bandang huli, babalasahin kayo niyan. Mula tenga hanggang paa. Ganun ang bida. Ito, tuloy natin. Kakatiwala ang sources. Umalis si Digong sa Davao City alas 9 ng gabi noong Huwebes patungo ng Maynila sakay ng Philippine Airlines flight number PR-2829 at dumating sa NAIA Terminal 2 makalipas ang 2 oras. At sa kanyang biglaang at palihim pagtungo sa ibang bansa, marami sa mga netizens ang nagtatanong, bakasyon o iwas sa International Criminal Court? Pakalat pa kasi nila, natunogan na daw ng dating Pangulong Duterte na magkakaroon siya ng warrant of arrest mula sa ICC. Yan ang pakalat Pero nila. mga kasweet, hindi na parte ang Pilipinas ng International Criminal Court. Ang tinigas kasi ng mukha nila, yan ang pakalat nila, arestuhin. Hindi na nga parte at sinabi rin dati nung magaling na nakaupo, wala na yan, hindi ko susuportahan yan. At sinabi, nung isang nangingitim na, parang wala na nga rin eh. Dahil nagsalita na rin ang Amerika na si Kuya Trump na galit dyan. Binigwasan nga di ba? Binoldyakan. Papapasukin nyo pa. Di nagka-visit na. Kung ako sa inyo, manahimik na lang kayo sa mga puro peki nyong pagbabalita. Meron lang kayo ma-content dyan sa mga nagpapalo sa subscribe sa inyo ng mga hindi mo nga alam kung nakakatulog din ba. Nako, meron akong papakita sa inyo. Gusto ko lang malinawan eh. Ang dating Pangulong Duterte, nilinis na ito. Bakit meron na naman nangyayari sa NAIA Terminal 3 na mga gantong bagay? Ito lang bibigay ko lang sa inyong slide kapirasong slide lang ho. Pero mabubuwisit kayo. Anak ka ng bugi ba naman? Isipin nyo ito lang isipin nyo. Nagkakaroon na ho ng tanim basyo. Nasa na ba yun? Hinahanap ko eh. Sana makita ko agad. Papakita ko sa inyo. Gigil na gigil ako dito sa mga... gigil na gigil ako dito eh. Naku, mamaya na yung OFW supporter Tingnan muna natin itong... asa na ba yun? Hanapin muna natin to. Mas maganda, malinaw sa malinaw. Isip po na ako mga kasama na wala na. Ito ha. Huwag kayong magulat. Pero dapat kagulat-gulat ito. Meron na namang eksena dito sa NAIA. Ito hindi ito fake news Baka mamaya sabihin ay fake news. Pinoso ito. Maganda sila na magbalita dito. Ito. Senior kasi siya. Teka lang. So, ano ba? Report ko kayo. That's too much. That's too much. That's too much. Mami, O baka ito. Pang-ano ko to sa ilong. sure po ba kayo na siya? Hindi kasi kung sobra yung abala. Sobra yung kapalang ginawa nyo. So hindi nga kami.
Don't worry, nakuha ko na po yung pangalan nyo. Hindi nyo na po kailangan takpan. Nakuha So, na po hindi nga namin. po kami. So, hindi nga po kami. Pasensya Confirmation na po, lang po. Marami kasi connection. Wala ako dun sa nangyari, ma'am. So, hindi nga po kami. Yan lang po. Yes or no? So, hindi nga po kami. Yung last day ko lang kaming x-ray dito, ma'am, para hindi namin ma-double check yung gamit ko. Empty shell? Parang alam ko na. Di ba ano naman yan talaga? Kala ka rin. Kasi anting-anting, yun yung una ninyong sinabi. Sabi na pagbasyo. Ngayong chinek, ano na? Bakit ninyo kami hinayaan pumunta dito? Kung meron kayo na check from there. Tama, si ate. Andyan sa back. Water. Anong ganun ng water pagpasok? Bili ka na ng water agad. Nanginginig din ako. Pati ako napapati. Nakaka-high blood ang nangyari. Nakaka-high blood ho ang nangyari dito. Nagalit po ang matanda. Gawa ng, may nakita raw sa x-ray na, Bala? panoorin niyo muna. Bala? Saan dito bala? Oh. Oh, wala. Wala naman. Pakiano niyo po. Wait lang. Ano po? Rosary. Grocery. Nako. Bala? Mukhang hindi. May relo po ba kayo, Mami Ruth? Relo. Ginawa niyo sa amin. Binibigyan mo, ah. Napanood nyo? Ito, may papakita akong picture para maliwanag. Ito. Lakihan natin. Ayan. Kita nyo? Meron daw nakita sa x-ray na isang bala. Isang basyo, di umano. Anak ng tipaklong. Baka dollar ang nakita nyo. Makapal yung dollar na hawak ni Mami. Kayo ho, tapos na yung istorya nyo na ganyan. Huwag nyo na ibalik. Huwag nyo na subukang ibalik. Inalis na ni Tatay Digong yan eh. Nagsisimula na naman kayo. Hindi pa ba kayo sapat sa kinikita nyo? At gagawan nyo na naman ng tanim-tanim bala? Kakahiya, mga babae pa naman. Buti na lang hindi kita ang mukhaan nyo dahil kung kita ang mukhaan nyo, bistado ang pangalan at pagmumukhaan nyo. Kakahiya kayo. Dalawang babae, isang lalaki, misinformation, meron na kayong x-ray. Nakita na sa x-ray. Dapat, doon pa lang sa x-ray, doon nyo kinapkapan. Hindi dinala nyo pa kung saan-saan. Abala yung ginagawa nyo. Paano kung connecting flight ang mama at si tita? Connecting flight, konting minuto na lang, konting oras na lang at nihintay at aalis na at magbo-boarding na. Naubos ang oras ni nanay. Ngayon, kayo, kasabihin nyo, sorry, misinformation. Baka naman dollar ang nakita nyo, ha? Pasensya na ho, doon sa mga, empleyado na matitino. Pero yung mga gantong sistema, end na to kay Tatay Digong, meron na naman, panibagong istorya na naman. Wow! Hindi pa ba sapat sa bagay? Oo. Kung hindi nga talaga sapat, talagang gagawa at gagawa. Magaling ang matanda. Andun din supportive na anak, binidyuhan sila. Pahiya! Kakahiya kayo. Paano? Mapanood kayo ng kamag-anak. Ay, nakilala kayo ng kamag-anak niyo. Ano sasabihin sa iyo? Kasama kayo sa mga dorobo. Bagong henerasyon. Di umano? Anak ng tipaklong. Eto. Dito tayo, ha. Warrant daw, ha. May magpapaliwanag niyan, mga kasama. Kaya intindihin natin, ha. At bago natin ibigay yung slide dito sa mga taga Hong Kong, na tuwan-tuwa at galak na galak
sa mga Duterte. Pero ito, ano sabi rito? ICC, is the ICC arrest warrant versus Duterte already out? Anong ganap? Yun ang title. Ito, panoorin natin. Tawag kami kasi nga nabasa namin yung balita na di umano ay inaresto na o may arrest warrant na po ang ICC laban kay dating Pangulong Duterte. Kayo po bilang ICC Assistant to Counsel, can you confirm po yung balitang yun? Naku, unfortunately, hindi. Ang una kasi talagang dapat kontakin tungkol dyan, yung gobyerno para i-enforce nila yung warrant. Kaya mas mainam siguro kung yung gobyerno ang magsalita tungkol dito. Attorney Danny, Mga bulager na nagpapakalat ng fake. Makinig kayo. Oo, si Attorney Maria Cristina Conti na ho ang nagsalita. Kaya kayo, tapos sasabihin nyo, hindi kayo fake. Kakahiya. Kailangan masustansya ho ang binabalita nyo. Para naman, meron kayong ipanlalaban pagdating ng oras. Kasi yung isang mahilig mag-copy daw, sabi ni Aling Lourdes, yun ang unang may masabi lang. Sabi na, thumbnail lang daw yun. Hindi natin alam. Baka thumbnail niya nga lang. Pero usog kuya. Pero usog. Okay ba, Bius? Ayos ba? Doon naman sa ulong manguso. Ayos ba? Ayos ba? Hindi ko nababanggitin ang pangalan mo. Baka mas lalo ka pang panoorin, ha? At saka, alam naman natin ang karakas mo. Lalaban ka sa akin, debate, di ka mananalo. Kung patalasan ng dila, lalaban ka sa akin, di ka mananalo. Binira mo si Yorme. Ano nangyari sa'yo? Hindi ka nga nakaribat sa akin. Yung isa nga huminto subukan mo ko. Patalasan tayo. Ilaban mo pa yung nagmamagaling dyan. Mag-freestyle ko na raw siya. Baka hindi niya alam, amigo, amiga, lalabas ang talentado. Kausap mo ay isang henyo. Kung pabilisan lang ng pag-iisip, malaking ulo na may nguso. Birahin mo ako, malalaman mo. Kung paano kita durugin, magsama-sama pa kayo. Nung kasama mong bukbukin ng pagmumuka at mukhang bakla, wag na nating pahabain, baka mamaya Eto na. Attorney, pagalitan mo nga yung mga bulager na yan. Nakausap namin sa linya ng telepono si Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, pero sabi niya sa ngayon daw wala pang opisyal na pahayag. Naku, makikiabang-abang pala tayo. Sa bahagi ng ICC, ang mag-a-announce niyan ay si Karim Khan. Kasi sa totoo, ang warrant of arrest, secret yan or confidential. Yung iba pang punto yung you have to unseal the warrant or make it public. And that moment will be announced by Karim Khan. In previous cases, a day after, in-announce niya na nung nag-request pa lang siya ng warrant and kung kailan nag-grant yung warrant. Kaya may parang 2 stages pa yan. Na-request pa lang ba o meron nang lumabas? What? O na-enforce na. Actually, yun pa. Ang problema, attorney, dahil dito sa mga steps na to, sa procedures na to, yung aarestuhin wala na ho dito sa Pilipinas. What? Ito rin. Yung aarestuhin daw wala na sa Pilipinas. Ate, wait. There's more. I show some videos. Naku, nakakagul. Ate, baka mamaya masabihan kayong wag ganon. Kung alam mo na wala naman talaga, zip. Yung totoo, yun pwede yun. Pero yung mga chismis-chismakers na mga hindi talentadong Pinoy, wag niyong pagkatuunan ng pansin yun. Eto, bibigyan kita ng pagtuunan mo ng pansin, ate, ha. Eto sila. Nasa Hong Kong, ate. Dinumog ng tao, pinagkaguluhan ng tao. Sino ito? Eto sila Bibi Sara. Nangangampanya sa Hong Kong. Pero, airport pa lang, kita mo naman sa unang slide natin. Pinagkaguluhan na. Eto, pasok natin. At lahat po yan libre. Gusto nyo ba ng libreng pagkain sa Pilipinas? Now, magpipili lang po tayo, maghanap lang po tayo ng matino. Okay? At pasalamatan din po natin, yung pagiging magkaibigan ni Pastor Apollo Sige Buloy at ni President Duterte. Yan. Naniniwala po ba kayo
na malaki ang impact ni Pastor Apollo C. Kibuloy kay PRRD? Totoo. Dahil sa mahabang panahon, si Pastor Apollo Kibuloy po ay naging spiritual counsel ni Pangulong Duterte. Ano Sa yan, no? tingin ko, bilang isang tao, si Pastor Apollo Kibuloy ay naging bahagi ng tagumpay ni President Duterte. Noong panahon ng pandemya, kahit yung mga kababayan natin hindi makapagtrabaho, mahihirap, hindi nagutom dahil pinakain ng gobyerno ni Duterte. Ngayon, mga kababayan, si Pastor Apollo C. Kibuloy, although hindi po siya politiko, no? Hindi politiko si Pastor Apollo Kibuloy, pero marami siyang plano sa Pilipinas. Marami siyang plano at katulad ng kinuwento ni Sister Nori kanina, lahat ng plano ni Pastor Apollo C. Kibuloy sa kanilang kingdom ay natupad sa kanilang kingdom. Totoo po ba? Hindi. Totoo. Lahat po yan natupad. Sa tingin nyo, kung may At papasok natin si BP. Ito na, ha? Unahin ko muna ang aking mga pagpapasalamat. Mga thank you Napakasimple ng muna BP namin, dahil baka sa sobrang daldala natin, mamaya sa sobrang pagbibigay ng mensahe ay makalimutan ko ang mga pagpapasalamat. Kaya mabuti nang mauna ang mga pagpapasalamat. Una, tayong lahat ay nagpapasalamat sa Hong Kong government and sa Hong Kong police sa kanilang tulong sa atin para mabuo ang ating pasasalamat ngayong araw na ito. We would like to thank the Hong Kong government and the Hong Kong police for their cooperation, for their support to our Thanksgiving this morning on this very beautiful Sunday. Marami po tayong Linggo ha. Linggo yan. Ngayon yan. marami tayong mga kababayan na nandoon sa labas at lahat ng mga first timer na nakakita sa akin. Iyawan, oh. Iyawan, sigawan. Sabi nila, ang ganda mo pala, bakit mukha kang... Tuwa ang ating kababayan. Shoutout sa mga taga-Hong Kong. Shoutout po sa inyo, ha. Ay, Macau, hello. Maraming salamat. Okay. Sabi niya, ang ganda mo pala, bakit mukha kang... Bakit mukha kang Shrek sa mga picture mo sa internet? Tapos sabi ko sa kanya, sabi ko, ma'am, basta Pilipina, maganda talaga yan. Tayong lahat yon. Now, hindi ko lang alam sa mga Pilipino, sa mga lalaki natin, pero sigurado ako sa mga Pilipina ay maganda. Dahil ano ang ating proof o evidence sa buong mundo na maganda talaga ang Pilipina? Ilan ang Miss Universe natin? 4. 4 ang Miss Universe na winners ng Pilipinas. Kaya ibig sabihin, global ang beauty ng Pilipina. Kaya bago ang lahat, sabihin nyo sa lahat ng kaaway ninyo, Pilipina ako, maganda ako. Sabi natin, 'di ba? Para sa Diyos, para sa bayan, para sa bawat pamilyang Pilipino. Nauna, ang pasalamat ko sa Hong Kong government. Pero ang unang pasalamatan natin ay ang Diyos. Para sa araw na ito,
para sa magandang araw na ito at para sa oportunidad, pagkakataon na ibinigay niya sa atin na magsama-sama ngayong March 9 dito sa Hong Kong. Dinala niya tayo lahat dito para sa bayan. Yan po ang pagpapasalamat natin sa ating Diyos. Dahil binigyan niya tayo ng isang araw ulit na magising, mag-ayos, pumunta dito at pag-usapan ang Thanksgiving, pagpapasalamat at pag-usapan ang ating bayan. Ang sunod na pagpapasalamat ko ay hindi ko isa-isahin yung mga pangalan dahil baka may hindi ako mabanggit at magtampo. So isa-isahin ko lang ang mga grupo na kailangan natin pagpasalamatan. Unahin ko muna ang Kingdom of Jesus Christ. Dahil sa kanilang pagod, luha at pawis para mabuo ang ating Thanksgiving ngayong umaga na ito. Ang sunod na kailangan natin pagpasalamatan kailangan ko pagpasalamatan ay kayong lahat, mga kababayan namin, mga kababayan namin dito sa, ang iba galing pang Pilipinas. Marami tayong mga bisita na galing Pilipinas, galing Hong Kong, galing Macau, meron pang galing sa China at merong galing Japan. Maraming salamat sa inyo dahil ibinigay ninyo ang oras ninyo ngayong araw na ito. Madami sa inyo kailangan maglaba. Kailangan magplansya. Eto. Nabanggit ninyo. Ito, hinahanap din ito sabi, aarestuhin eh. BP, bibigay ko lang kay Tatay Digong BP Sara, kasi maraming kwento-kwento na pinapakalat ito mga bulager na si Tatay Digong daw ay aarestuhin ng ICC. Oo, eto si Tatay Digong, nasa Hong Kong, nangangampanya. Ano aarestuhin? Kwento nyo sa pagong yan, lahat kayo, mga bulager. Eto si Tatay Digong, pakinggan nyo, Rap. Magkikinig ako, OFW, mabuhay kayong lahat. Lahat. Yan. Kami umiiyak, At ang mundo dapat magpasalamat na merong mga Pilipino na magpunta dito sa kanila, sa ibang bayan, para magtrabaho para sa kanila at para sa atin, makaipon ng pera para sa pamilya natin. Kasi, well, you know, it could take about 7 to 10 years bago mawala itong sitwasyon natin na ganito. But in the meantime, that we are not really ready economically to provide opportunities na trabaho para sa lahat, then I said, napipilitan tayo dito maghanap ng trabaho para sa ating mga pamilya. Kaya ako ngayon dito, this is not the first time that I have kaharap ko kayo. Tanggapin na lang natin kung ano ang nasa niyak ang ating kababayan, palad natin. At magdasal tayo na yung pagod ninyo ngayon dito
ang makinabang ang mga pamilya ninyo at ang mga anak ninyo. Yan. Mabuhay Ayan ha. kayong OFW. Salamat, Tatay. Amo, ang mga kasamahan natin, mga kababayan nating OFW, pag si Tatay Digong ang nagsasalita, pag si BP Sara nagsasalita, halos lahat sila napapaluha. Pag itong nakaupo ang nagsasalita at yung mga alyado niya nagsasalita, no cares. Ganyan kaganda ang panunungkulan ni Tatay Digong. Hindi na natin papahabain to. Ito, gusto ko lang isampal doon sa mga bulager na hindi po tumakbo si Tatay Digong para magtago sa ICC. Andun po sila sa Hong Kong para bisitahin ang ating mga kababayan na matagal na silang hinahanap at gustong sabihin na bumalik na sila sa pwesto. Kayo ho, makakontent lang mga bulager. Kakahiya ho kayo. Eto ka ho. Hanggang sa muli mga kasama. Bye-bye.